Doc Aries, kumusta? I called you for this coaching session dahil gusto kong i-align ang iyong SPCR sa ating hospital strategy map. As you know, we are pushing for the Performance Governance System, PGS, proficient level na tayo. And your department is a key player. Medyo busy po sa wards and OPD, Doc Ebs, pero on track naman kami sa mga clinical targets. Bakit po? May kailangan po bang i-adjust sa ating scorecard? Oo, Doc. Specifically on our internal process perspective. Mandato ng DOH under the Universal Healthcare Act na mag-establish tayo ng Advanced Specialty Center. Ang roadmap natin ay dapat nakaangkla sa Resource Stratified Framework. Iyan po ba yung administrative order ng DOH na nag-uuri sa atin kung anong level po tayo? Sa totoo lang po, Doc, medyo nakaka-overwhelm yung checklist mula sa infrastructure, gamit, hanggang sa specialized training ng mga tao. Totoo, mabigat siya. Pero iyan ang ating breakthrough goal. Hindi lang ito para sa compliance. It's about service capability. Ang RSF ang magsisilbing guide at checklist natin. Under PGS, hindi natin ito tinitingnan bilang hiwalay na trabaho, kundi bilang ating strategic deliverable. So, Doc, paano po ang cascading nito sa mga consultants at residents ko? Baka sabihin nila, puro na lang tayong governance imbis na manggamot. Diyan papasok ang governance culture. We need to explain to them that by following the RSF, mas magiging maayos ang daloy ng serbisyo. Halimbawa, sa human resource component ng RSF, kailangan natin ng subspecialists. Kapag na-comply natin yan, hindi na natin kailangang mag-refer ng pasyente sa Manila dahil kaya na nating gawin dito. That is a customer perspective win. Ibig sabihin po yung procurement ng advanced equipment, halimbawa ang bagong cath lab o dialysis machines, ay dapat nakaplat na sa ating strategic initiative for this year. Eksakto! It's all about resource stewardship. I want you to lead the gap analysis gamit ang RSF checklist. Infrastructure, pasok ba ang layout natin sa DOH standards? Equipment, ano ang missing para maging level 4 or 5 tayo? Training, sino ang mga isa-submit natin para sa fellowship o specialized training? Ngayon ko po naintindihan, ang PGS pala ang makina para ma-drive itong RSF mandate. Hindi lang siya basta listahan, kundi roadmap para maging center of excellence tayo. Tama. I need your commitment as chairperson. Ang tagumpay ng iyong departamento sa RSF compliance ay magiging strategic output na makikita sa ating institutional dashboard. Kapag bumasa tayo sa DOH assessment, hindi lang ang ospital ang panalo, kundi ang mga pasyenteng mahihirap na umaasa sa atin. Copy po, Doc Evelyn. I-review ko ang RSF checklist ngayong linggo and I will present a phase-by-phase implementation plan sa susunod nating management committee meeting. We will align our departmental goals with the hospital's vision. Very good, Doc Aris. Remember, governance is about making excellence a habit. Huwag mong kalimutan na bawat box na pinipilapan mo sa RSF ay katumbas ng mas dekalidad na buhay para sa mga Pilipino. Salamat po, Doc Ev. Laban po tayo para sa specialty center status.